Isa na lang pong maganda at masaganang araw sa inyong lahat guys. At ito po, update na naman tayo. At pag-usapan natin yung paano nga po ba makaiwas ang ubas natin o tanim nating ubas sa lahat ng sakit na fungus, powder mildew at iba pa. At kung nakita nyo guys, yan po, meron ng mga bunga o berries ang aking ubas. Hindi lang po halata masyado kasi maliliit pa. Yan guys, hanggang dun po sa dulo. At dito po, napaka heavy bunch. Yan guys. Yan ito po. Yan, paano nga po ba ako nagkaroon ng ganitong bunga o bunga ng aking ubas? Kasi alam naman natin ang panahon natin ngayon ay panay ulan at iinit. Yan po ang hindi gusto ng ubas, lalo kung ito ay may mga bunga na o may mga bulaklak na pa-bloom pa lang o bukadkad pa lang yung bunga o yung bulaklak. Yan guys, ang sekreto ko po dito para maiwasan nga po yung mga sakit. Yan, meron po tayong yan po, UV plastic laban po sa ulan. Yan po, di bali na pong malakas yung init kasi yan naman po gusto ng mga ubas natin. Yan, the more na mainit, the more na po na gumaganda yung bulaklak ng ubas o yung bunga ng ubas. Yan guys, ang dami na po. Yan, protektado po ng aking greenhouse o UV plastic. Yan guys, at swerte po kasi meron na po akong napabunga ko na po yung red cardinal, black riviere, green Brazilian at yung po yung pinaka bubukod tanging variety, ang Baikonur. Kasi ang lakas pong mamunga ng Baikonur. Yan guys, nakita nyo guys, yan po, ang dami, hitik po sa bunga itong aking ubas Baikonur. Yan guys, nakita nyo, ang ganda po. Dito po tayo sa dulo. Yan guys, ang dami. Hindi lang po masyadong nakikita kasi maliit pa. Siguro mga sooner or later, mga 2 weeks pa, makikita na po natin yung mga bulaklak ng ubas. Yan po. Yan po ang kahalaga ng meron po tayong greenhouse sa ating ubas. Kasi yan po, bukod po sa nagiging maganda yung quality ng ubas o yung bunga ng ubas, ay kaya po tayong makapag-harvest ng 3 times a year dahil po sa ating ginawang UV greenhouse. At ang yung bubong ay UV plastic. Ang UV plastic po ay hindi po pangkaraniwang plastic lang na pwede nating ibubong sa ating mga ubas, kundi dito po madali lang naman pong maka-order nito sa mga online shop. Yan po, ang dali lang naman po maka-order. Yan, nakikita nyo guys. Yan, ang dami na po, dami na. Yan, yan po, yung kagandahan. Hanggang dun po sa dulo may mga nagsisilabasan pa pong bulaklak at yung iba nag-turn into berries na po yung mga bunga. Yan guys, ang kagandahan nito. Syempre yan po, syempre po ay kailangan nyo din ng sapat na abono para gumanda po yung ating mga ubas. Yan, yung bunga ng ating ubas. Yan guys, ang lakas po ng Baikonur. Ang lakas po talagang mamunga. Talagang hindi po kayo mapapahiya nito. Yan, yan Baikonur. Yan, mga medyo pahaba yung berries nito. Yan. At yung green Brazilian, lakas din po mamunga. Lakas ng mamunga po ng green Brazilian kasi
Ivy buds din po siya. Yan. Guys, nakita nyo. Dito. Yan. Siguro mga sa end of this month ay makikita na po natin yung mga bunga nitong aking ubas. Yan. Guys. Ito po. Yan. Nagandahan yan. Dalawa po sila. Dalawang bunch. Dami guys. Ang dami talagang nagsilaba sa mga bulaklak na ngayon at bunga. Guys. Baikonur. Hindi po tayo mapapahiya sa Baikonur. Kasi yan po. Yan po ang kalalagahan ng may bubong po ang ating ubas o may greenhouse. Kasi dyan po tayo siyempre kikita at mag-income ng malaki. Yan. Yan guys. Hanggang dun po sa dulo yung mga bulaklak at protektado po kahit na umulan ng malakas, basta po yung UV plastic nito ay ninyo ay talagang matibay, ay yan po, protektado lahat itong ating ubasan. Yan. Sooner or later, siguro sa by January next year ay pwede na po tayo mag-harvest. At yan po, pahinga na naman, papahingan nyo na naman yung ubasan nyo ng isa o isa't kalahating buwan. At yan po, magpo-pruning na naman. At yan po, preparation na naman para sa pagpapamunga. Yan guys, panatilin nyo lang po yung pagtutok sa aking YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos, lalo po dito sa pag-aalaga ng ubas. Yan po, yan lang po, bye bye.